dresses and the street dancers shouting, "Viva El Santo Niño!" From the city of Manila, the Pinas Alumnum and B4s proudly presents the Lakbayaw Festival! Sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, bitbit ng kanyang grupo ang Santo Niño patungo sa Luzon. Naisipan din ng mga Kastila na ilipat ang sentro ng kapangyarihan ng Espanya sa Maynila. Nakahanap nila ang naong hari ng Tondo na sina Cantula. Nakalauna din nagpapabinyag bilang Kristiyano. Pagkatapos ng mga kaganapan, ganap nang ibinigay ang Santo Niño sa hari ng Tondo. At sa mismong pinatatayuan ng tahanan o kaharian ni Cantula, noon na isipang tayo ang simbahan ng Santo Niño de Tondo. Sa paglipas ng maraming taon, ay mas ibigatan at pinalagahan ng mga taga-Tondo ang Santo Niño. Inaayusan at pinibisa ng pila na nilulugtong sa idulong na dito. Kaya nito'y naging takong pansin sa mata ng mga masasamanoo, pinag-iintisan at tinakaw sa loob dito ng simbahan. Hulyo 14 taong 1972 na maganap ang makasaysayang pagkawala ng Santo Niño de Tondo. Ay walang pahinga na nararami ng mga devoto ng Santo Niño na muli itong may balik sa kanyang harian. Isa ang naong alkaide ng Maynila ang tumulong manawagan upang may balik ang Santo Niño nang sa ganoon ay mapili na ang pinupyo ang kanilang kinakaharap. Sa tulong ng dating unang pinang presidente ng ating bansa ay unti-unting nakita at ay balik ang magkakaiwan na parte ng Santo Niño at muli Tondo. Agosto 2, taong 1972, nang iposisyon mula ng kanyang pabalik sa dambana ng Tondo ang Santo Niño at muli ay balik ang imahe sa kanyang harian. Ay